And again, my topic is about understanding or a fatty liver. And tapos yun, let's start with the basics. One of the most hardworking organs in our body. Ano ba yung ginagawa no ng liver? Kasi it's located to sa dito. Right? Right upper abdomen natin. So, una-una, it filter toxins from the blood. Yan yung pinaka-importanting ginagawa ng liver natin. It helps digest food, stores vitamins and energy, supports metabolism, immunity. So, for us to be able to understand, ito yung picture, no? Nag-drawing ako ng picture. Nurse na nurse talaga yung dating. So, ito, nag-drawing ako ng picture. We have a portal vein, hepatic artery, hepatic vein. Hindi pa, syempre, pag nag-discuss kayo sa client nyo or sa mga kakilala nyo, hindi naman na importante na banggitin nyo pa yung mga medical terms for that. Alam niyo lang, no, na pag kumain tayo ng pagkain, um, ang magda-digest niyan o yung mga toxins, didiretso yan pag kumain tayo ng food, ng medications, ng alcohols, lahat ng ini-intake natin or kinakain at napupunta sa tiyan natin, mapupunta sa intestine, itong portal veins na to, ito yan, itong portal veins na to, dito po papasok yung mga lahat ng kinain natin. So, ang function po ng liver natin is i-filter niya yung toxins. So, una-una, i-help niya yung digest ng foods, no? Um, Isipin na lang natin na yung liver natin is malaking factory. Kasi hindi lahat ng pumapasok sa katawan natin healthy, tama? Hindi lahat, di ba? Hindi lahat na pumapasok sa katawan natin is maganda. So, sabi ko nga, ang unang function niya is filter toxins from the blood. So, para siyang factory na very strict yung liver. Kukunin niya yung mga bad toxins sa katawan. Kukunin niya yung mga bad toxins dun na ingest natin. Tapos, ang gagawin niya, kung healthy yung liver mo, i-dispose niya. So, saan i-dispose ng liver yung mga toxins na yun, no? So, kung makikita natin, may naka-arrow dito na hepatic vein. So, yung mga toxins na yun, it's mga toxins or yung mga healthy toxins, ibabalik niya sa katawan natin. Yan ang function ng liver. Pero yung mga pangit na toxins, o nakita niya, oy, may mga pangit dito. Sama naman ang pangit. May mga hindi magandang toxins dito. So, itatapon niya yung sa kidney, sa intestine, kaya tayo iniihi natin yon or kaya dinudumi natin yung mga toxins na yon. Okay? So, tapos, ano naman yung function niya pag nag-i-stores ng vitamins and energy? So, like I've said, yung food na nanggagaling sa intestine, madidissolve siya sa liver like yung mga fats natin, yung mga vitamins, yung mga carbohydrates. So ang gagawin ng liver natin like yung carbohydrates, ano niya yun, i-dissolve niya. Tapos gagawin niyang sugar. Pag na-breakdown na ng liver natin yung carbohydrates at na-turn niya na yung sugar, yun yung kaya tayo nagiging masiglahin, di ba? May mga energy tayo. So, tapos naman, ang liver, sabi ko nga, isa siyang malaking um, factory or facility. Ang maganda pa sa liver natin is yung mga hindi natin kailangan na vitamins and nutrients, yung liver natin yung nag-i-store nun. So, sabi ng liver, oh, hindi pa to kailangan ng body. Hindi pa to kailangan ng katawan ni Mentor Jeff, no? Or ni Mentor Noemi. So, i-store muna natin. So, may mga lobules, yung mga ano natin, mga liver natin, na doon nila ini-store yung mga vitamins and nutrients na hindi pa kailangan ng katawan natin, no? Tapos, our liver is also like can manufacture things like blood plasma that Oo. transports fatty acids and help form blood clots. Isa din sa mga liver kung bakit Ang lagi mo na gusto. pag nasugatan tayo, Jane. hindi masyadong nagdudugo, hindi masyadong nagbi-bleed, no? Kasi nga, yung mga blood plasma proteins na nakikreate through fatty acids. Okay?
Tapos, to the cholesterol that helps the body create hormones, like I've said, vitamin and substance naman na nag-help sa atin for digestion. So, yun yung mismong function ng liver natin. So, alam na natin, no? Na yung liver, no? Kung titingnan nyo, ako pag ginagawa ko lagi, pag nag-ano ko, pag nag-explain talaga ako ng anatomy and physiology, I will always praise God kasi nga napakaganda nung ginawa niya na sa atin. Kasi lahat ng internal organs natin nagfa-function accordingly. Parang very harmonious. Liver pa lang to, no? Na nakaka-amaze na. So, what more are other internal organs? So, moving on, like I've said, nag-i-store siya ng vitamins, energy, nagsusupport siya ng metabolism, pinapalakas niya yung immunity ng katawan natin. And, and then, ano ba yung fatty liver? Kasi ito yung parang unang magiging, yung if there is something wrong with our body, mararamdaman kasi natin yun eh. Di ba? Ang fatty liver, siya yung kauna-unahang stage kung kauna-unahang sakit no or stage na mangyayari sa liver mo bago ka pumunta sa mga chronic diseases like hepatitis, liver cirrhosis kasi mas grabe na yon. Fatty liver is also called hepatic steatosis. Ito yung nangyayari pag yung fats na build up. Pag paano nakaka-build up ng fats, no? Pag yung mga kinakain natin na unhealthy, like mga fast food, yan kasi din yung nangyari sa akin eh. Common in people who are overweight, diabetic, eat a lot of unhealthy foods kasi especially dito sa US, napakabilis ng access namin, no? Sa fast foods. Pumunta ka lang sa kanto, napakadami ng Jack in the Box, Chick-fil-A, Whataburger. So lahat talaga ng pagkain na masama, nasa mga bawat kanto lang. So masarap siya, yes, Nutrijoyce, no? Pero hindi siya maganda sa katawan natin. Okay? Mm. Yan. So, to summarize, pang-nurse talaga yung discussion ko, no? Pathophysiology ng fatty liver. So, una-una, syempre kakain tayo, no? Excess calorie intake. Yan yung mga sugar, yung mga fats, lahat ng masarap na kinakain natin. Ngayon, sabi ko nga, ang liver ang nagda-digest nun, no? So, pag sumobra, hindi naman lahat ng excess calorie masama, pero 'di ba lahat ng sobra ay hindi maganda or lahat ng excess hindi maganda sa katawan natin. So magbi-build up na yung fats dun sa liver cells natin. Pag nag-build up na yung fats, parang hindi na siya nakaka-function ng mabuti because of the fat build-ups around our liver, mamamaga na siya. That's what we call steatohepatitis. Tapos, pag namagana siya, doon, no, magkakaroon na tayo, mamaya i-discuss ko. Kasi, hindi mo naman biglang mararamdaman yung scarring na develops no? Or yung palala na siya. Of course, your body will signal the host. Yung host is ikaw. Magsisignal siya na, uy, there's something wrong with your body. And mamaya, i-discuss ko yung mga signs and symptoms na kung ano yung pwede niyong mapansin habang may nangyayaring masama sa liver niyo, no? Hanggang sa may kakaroon na tayo ng severe scarring na yung tinatawag nating cirrhosis and mas malala pa dito is magiging cancerous na siya. Ayan. So, ano yung mga causes of fatty liver? Like I've said, poor diet, high fat, sugar, lack of physical activity. Alcohol intake, hopefully, wala naman dito sa Team Kingdom, no? Or sa IM members na high pa yung pag-inom ng mga alcohol. So, of course, isa sa mga liver functions nga natin, wala po unhealthy foods lang, ano? Certain medications. So, ito yung mga certain medications like I've said,
liver natin yung nagda-digest, nagme-metabolize, and then, so may yung mga harmful, pag marami tayo ini-intake na medications, syempre yung function ng liver din natin is, yun yung isa sa mga reason kung bakit siya namamaga, kasi masyadong toxins ang dinadala ng mga synthetic na mga gamot na pinapasok natin sa katawan natin. Like yung mga steroids, tamoxifen, methotrexate, ito yung mga certain medications na makikita natin saan? Sa mga nagki-chemotherapy. So, di ba? Kaya nga minomonitor yung mga labs ng mga nagki-chemotherapy. It's because tinitingnan din yung liver function nila kung okay pa or kung kaya pa ng liver yung dosage ng mga gamot na binibigay sa kanila. Ano din, very high risk din sa fatty liver, of course, yung mga may insulin resistance, like mga type 2 diabetes, may mga PCOS. Tapos, pag nararamdaman mo na, magkakaroon ka na ng rapid weight loss or malnutrition or obesity. Ayan. Yan. So ano yung mga symptoms? So sabi ko nga, yung ano natin, yung katawan natin, hindi naman basta-basta lang yan na uy, kaya minsan 'di ba, pag may mga sa mga nurses dito, no, pag may mga na ospital, sasabihin nila, "Oh, Nay, Tay, kailan niyo po ba naramdaman tong discomfort niyo sa upper right belly?" Or, "Nay, Tay, bakit ba ang dilaw niyo ngayon?" Tapos ang sasabihin nila, hindi, naramdaman ko lang to last week." Di ba? Or mga 3 days ago. So, alam mo nang nagsisinungaling sila kasi alam naman natin na ang napakagaling ni Lord na kinreate yung katawan natin. Kasi if there's something wrong with our body, meron na kagad tayo makikitang sign and symptoms. Kaso lang, minsan, yung mga signs and symptoms na nararamdaman natin, binabaliwala lang natin. Kamukha ko. Kamukha ko po, no? Kasi ang story ko po, napaka-busy po kasi dito, like I've said, no? Tapos, hindi rin po din ako mahilig magluto. And sobrang kabisihan ko, and sa sobrang kabisihan ko at sa sobrang confident ko na nagbabarley naman ako, di ba? Parang hindi talaga nurse, eh, no? Kasi ang mga nurses po, isa sa mga pinakamatigas ng ulo to follow yung mga recommended na healthcare, no? So, as a nurse na matigas po yung ulo, ano, sabi ko, nagbabarley naman ako once a day. Wala pong talagang, ano yun, skip, hindi ako nag-skip ng day. I take barley once a day. So sabi ko, dahil feeling ko malakas yung immune system ko and malakas yung immunity ko, so it's okay to eat a lot of fast food, no? Kasi nga sa umaga, coffee, tapos ano, pag nasa labas ka na, kung ano yung pinaka mabilis na paraan na makakakain ka at pinaka yung mga drive-thrus. Kasi lahat po dito ida-drive-thru mo lang tapos may instant pagkain ka na eh. So, yun ang nangyari sa akin. Sa sobrang pagka-busy, yung mga dinidiscuss po natin na walang time, walang ano yan, health, hinahabol yung time, no? At yung mga health, ano po natin. Ako po yung magandang example to be able to work and to accumulate finances is nakakalimutan. Tapos, you're doing I am worldwide part-time pa. So, wala na talagang time magluto. So, sa fast food ako nag-rely. So, yun na nga. Early stage is madalas, sa unang-unang stage ng fatty liver, wala ka talagang mararamdaman ng symptoms. Tapos, sometimes when you do your routine blood work, makikita mo na lang, especially sa mga ano, no, sa mga slim, sa mga payat, yun yung sinasabi nila mental list, di ba? Na parang yung mga, wala talaga pag makikita mo, very, very thin, very, parang very fit yung katawan nila. Tapos pag nagpa-lab test sila, boom, yun na yun. Makikita mo na hindi pala sila, they're looking physically okay, pero yung blood test nila says otherwise. Tapos, ito na, makakaramdam ka na pag nag-inflame na yung liver mo, fatigue, tiredness. Kaya nung ako, akala ko yung pagkapagod ko o yung pagiging fatigue ko, akala ko isa sa mga cause na pagod lang talaga ako sa sobrang dami ng ginagawa, ano? Akala ko yun lang. Discomfort in the right upper belly, eto hindi ko to naramdaman. Tapos, eto yung unexplained weight gain. Unexplained ba talaga? Siyempre, pag kumakain ka ng fast food, yun na yung magandang explanation na
tataba ka talaga. Um, umabot ako sa point na I weigh 156 to 158 pounds. Ilan po yun sa ano? Ilan po yun sa kilos? So, tuturuan ko din kayo mag-compute, okay? From pounds to kilograms. So, I am 100, sabihin natin 156. So, i-divide lang natin siya sa 2.2 conversion from pounds to kilograms. So, mabot akong 70 kilos. 70 kilos, no? 70 kilos na um, as you can see naman, di ba? Lahat may humps. Lahat talaga may humps sa katawan ko mula sa pisngi pababa, di ba? Tapos, ngayon, syempre, sabi ko nga, as a nurse na matigas ang ulo, medyo kinakabahan ako, pero hindi ko pa siya masyadong pinansin. So, kaya ko siya kinabahan kasi as a nurse, alam mo yung pathophysiology. Alam ko na pag hindi ko to pinansin o hindi ko pa to pinagtuunan ng pansin, ang mangyayari yung advanced stage, yung fibrosis or cirrhosis. Kaya kung may nakikita kayo mga kaibigan nyo na mga kaibigan nyo or mga downlines natin, yung mga mentors na naninilaw na, tanongin nyo na, uy, patesta tayo ng dugo kasi parang may iba na yung kulay mo. O kaya swelling in the abdomen. Ito yung mga swelling in the abdomen. Again, kung may mga kilala kayong alcoholic, no? Makikita natin to sa kanila kasi yung cirrhosis nga na tinatawag. Yung pamamaga ng paa, pamamaga ng mga kamay-kamay natin. Madaling mag-bruise or mag-bleed. Confusion or memory loss, yung tinatawag na ito na palala na talaga siya kasi hepatic encephalopathy. Spider-like blood vessels in the skin, itchy skin, dark urine, or pale stools. Yan yung mga signs and symptoms of fatty liver or papunta na sa mga malalang stage ng like fibrosis or cirrhosis. So, kailan kayo pupunta sa doktor? If you have risk factors like I've said, obesity, diabetes, high cholesterol, kaya very important na kahit sa tingin mo healthy ka, to do your annual exam or annual physical exam, no? Pag may nakikita ba yung experience na kayong fatigue, abdominal discomfort, it's a good idea to check. Even if symptoms are mild or absent, mas maganda is kung meron ka mang nararamdaman or kung meron ka mang sakit, mas maganda, lagi natin sinasabi, no? Prevention is better than cure. And early stage ng diagnosis is maganda din para mas ma-prevent natin yung paglala ng mga sakit natin. Yan. So what are the tests that we can do to have para ma-check kung may fatty liver tayo, no? It is the liver function test. Okay? So tayo, kung kayo po is gusto niyo mag-enroll sa program ni Elementary Greece, like Elementary Greece, Mentor Path, ang unang requirement nila is to do your blood work. Sabi ko, yun yung, nung nag-enroll kasi ako dun sa coaching program nila, talagang may mga certain blood test na kailangan mong i-perform. Kasi dito tayo sa I Am Worldwide, hindi po tayo nanghuhula, no? Hindi tayo nanghuhula ng mga testimony. Binaback upan po natin siya ng madalas ng science and ng mga blood test po natin. Kamukha ko po, nung naramdaman kong may sign, nung nagpapa-routine check-up na ako and I felt na I'm fatigue, ayun nga, nag-overweight, no? So, kasama yung liver function test o sa ibang, tinatawag na itong hepatic profile. So nakita doon na kung makikita niyo po dito, yung protein ko total 8.7. 8.3 is yung protein okay lang naman, no? Pero ang malala is yung AST ko tsaka ALT. Yung normal lang is 9 to 40 or 5 to 40. Sa akin nasa 154 to 154 and 96. So yung ALT po kasi natin, ito yung ALT natin na tinatawag, ito yung nagsasabi na may liver cell damage na yung liver mo. Tapos yung AST naman natin, like I've said, elevated yung liver injury. So talagang palyado yung liver ko during that time, no? Siyempre, tinitingnan nila yung albumin, bilirubin, alkaline phosphate. Ito naman yung high in bile duct problems,
Kasi yung mga after kasi ng liver, dun sinisecrete sa bowels natin, no? Yung albumin naman for liver protein production, protothrombin, kaya shows how well blood clots prolong in the liver. So may mga dysfunction. So sobrang taas po ng it's 3 times higher than the normal yung ALT ko AST, no? So ayun po, nag-liver function ako noong 2023, and then right after that, pinaulit ko siya. After noon, sabi ng doktor ko, kasi parang kung titingnan naman ako, hindi, sabi niya, bakit ka kaya may fatty liver? Bukod doon, pina-check din niya, baka may other symptoms or baka may hepatitis ko kaya tumataas yung AST tsaka ALT ko. Tapos pina-check niya yung hepatitis ko. Pero kasi may hepatitis vaccine ako. So it's non-reactive and reactive, which is okay. So may panlaban pa, no, yung katawan ko. And then we also perform liver ultrasound. And sa liver ultrasound ko, hmm? Liver ultrasound ko, ako nakita yung age. Takpan kaya natin yung age. Nakita yung age sa lab results, no? Bali, age na po natin yung age. I am 36 years old ako during the time. I'm currently 38 years old po. So makikita dito, findings, liver, mild hepatic steatosis. Ibig sabihin talagang at least mild pa lang. Mild pa lang yung nakita nila na dapat na doon pa lang, no, nung binakapan na ako. Kasi maganda din po yung nagpapalab test tayo and nagpapa-ultrasound nito para alam talaga natin. Nung nakita ko yung mga results, doon na natauhan na ako na I need something to do to prevent my liver to get worse. Ako. Syempre, hindi na natin hihintayin, no? Tapos, lahat naman, at least yung mga, liver, there is a diffuse mild hepatic steatosis. Ayan. So, kitang-kita talaga. Buti na lang other like mga pancreas, okay naman siya. So, pati yung mga veins ko sa liver, okay pa siya, wala pa siyang blockage, no? So, it's a good thing. So, ayun, nag-start na ako to look out for my health. Alam ko, umuwi pa ako ng Philippines noon, no? So, marami ding caloric intake pag uwi talaga ng Pilipinas. And then, nagpa-check up din ako doon sa atin, sa Pilipinas. And then, pinag-take nila ako ng medications. Hindi ko matandaan kung anong medications yun eh. Kasi, syempre, pag napapalibutan ka ng mga healthcare professionals, ano una-una nilang i-advise sa'yo? Is to take medications. That's what pag may, kasi pamilya kami ng mga nurses, tapos yung mga in-laws namin is mga doktor. So, pina-check up ako ng nanay ko kasi sabi niya, bakit kasi barley ka pa ng barley? Nanay ko, talaga siya, nagtitik siya ng barley. Pero minsan, dumadating sa point na, na hindi siya naniniwala paminsan-minsan doon sa effect talaga ng barley natin, no? Tapos yun, nag-take ako ng medications, I think for 1 month or 2 months. Hindi ko matandaan what a certain medications, but the medications that I've take, nung pag-uwi ko sa Pilipinas, nung nagpa-check up ako doon, is twice a day for 14 days, tapos in-increase nila for, syempre, masunurin, 'di ba? Minsan masunurin na anak. Kailangan para lang mabigyan siya ng kalma na pagiging kalma, you have to follow. So I take the medications para din ma-prove ko na hindi lahat ng medications na tinitake natin is nakakatulong. So I take those medications for 14 days. Then when hindi ko kasi makita na yung laboratory ko na ginawa sa Pilipinas. After taking 14 days, nagpa-lab test ako, hindi pa rin bumaba yung AST and ALT ko. Tapos, pagbalik ko dito sa US, dahil nga dinagdagan yung frequency ng dose ng pag-inom ko ng gamot from January February nagpa-take ako. So inulit ko siya at the end of the month ng February. So again, hindi effective. Kahit sabihin natin yung medications, no? Yung AST ko, ALT from ano yung una? 154.96 to 154.96, bumaba naman siya, nakatulong. Pero hindi pa rin siya totally
na naka-help. It lowers down to 100 to 58. Kasi ginawa ko din is diet. Nag-diet din ako kasi importante din yun. Yan, di ba? So, nung hindi talaga, kasi nag-start ako August of 2023. So, yung treatment ko August, September, October, November, December, January, February. So, sa kaka 6 months na ako, or 7 months, hindi pa rin bumababa yung AST tsaka ALT ko. Bumaba naman yung timbang ko nung nag-start na ako, no? From 158, 156 to 155 pounds. So, dun na ako Mentor Pat and Mentor Grace, thank you, no? They offered me the program by Coach Liz. He started with low carbs diet or low caloric diet. So, and then they instructed me to increase my barley intake from 1 pack per day to 2 packs per day. So, in-increase ko yung barley intake. Kaya kung makikita niya sila Mentor Grace din, no? Mentor Pat, and other mentors na under this program, they are taking like twice, 2 times of barley, or up to 4 or 6 packs of barley per day. So, ano yung benefits of Amazing Pure Organic Barley natin, no? Again, it's rich in antioxidants. It supports liver detoxification, boosts energy and immunity. Una-una, it's natural and organic. So, pag nag-filter tayo, pag ininom kasi natin siya napunta sa intestine, papunta sa liver, hindi na masyado mahihirapan yung mga liver cells natin to remove all the toxins na hindi maganda kasi yung pumapasok sa katawan natin is natural and organic. So hindi na siya nahihirapan i-break down yung mga yon na uy ano ba dito yung masama or ano dito yung ano no. Um Ayun. Tapos, ah, tapos barley contains, pag tiningnan niyo po, like I've said, kasi 'di ba madalas yung mga clients natin, yung mga nakakausap natin, mga nakakausap natin, tinitingnan nila or gusto nila back up by science, back up by ano, 'di ba? So, kung titingnan natin, kahit saang article ka ng medical article ka about liver or fatty liver magbasa, merong contents ang barley natin na tinatawag na glutamine. Because glutamine is a cell protector and detoxifier. Ang barley din natin is rich in iron and vitamin B. 'Di ba? Unang-una yan yung mga very familiar tayo sa 68 micronutrients ng barley. Meron siyang iron and vitamin B na nakakatulong talaga to detox our body. So yun, tapos again, i-detox niya yung katawan mo. So, una ko naramdaman is I feel better nung pag-take ko pa lang ng 2 packs of barley per day. And of course, sabi naman din doon, ito, a reminder lang, no, how to take our barley. Siyempre, drink it on an empty stomach 20 to 30 minutes before meals or 2 hours after meals for faster absorption ng barley sa katawan natin. Kaya natin siya tinitake ng empty stomachs. Drink within 20 minutes of preparing kasi may mga live enzymes na dapat na pinaprevent nating mamatay after that. And then, like I've said, 1 to 2 sachets, no? Kung nagtitake kayo ng 1 sachets per day, I advise you to increase it to 2 sachets per day for prevention. Take 2 to 3 sachets, more than 3 sachets to 6 sachets kung meron naman kayong nararamdaman ng mga medical condition. So, and hindi na-clear, no? So, I started with LCD. I fixed my diet. Like, ito yung sample diet na tinuro nila Coach Liz and Coach Marie. Ayan, no? Magpipick ka ng protein, tapos pick 1, 2, or veggies. Ito yung mga protein na kailangan mong i-take, like yung meat, deli meats, mga steak, pork ribs, canned meats, tuna, salmon, chicken, organ meat, liver, fish, no? And very seafoods, mga eggs, plant-based protein like tofu, and then pili ka ng vegetables mo, pick 1 or 2 vegetables. I like broccoli and bok choy. Ano yung bok choy sa atin, Mentor Ira? Ano yung sa Pilipinas ang bok choy? I forgot.
nakalimutan ko na, ayan, cabbage, cauliflower. Ang maganda dito sa US, no, maganda, marami silang fast food. Tapos, pero marami din silang, ano, pa mga low, but you have to check yung, yung nutrients value sa likod ng mga tinitake po natin. Okay, petchay, ayun. Petchay. Ayan, petchay po na bok choy. Ayan, ayan, favorite ko yan. Cucumber yan. Tapos, dito, pag dito, healthy ano lang, wise eating na tinatawag, tama ba ako? Kailangan lang natin maging aware tayo sa mga food na kinakain kasi hindi naman din nila pinaprevent na hindi ka kumain per day. No, sa start kasi, papipiliin mo lang yung mga kinakain mo na dapat tama. Like for example, I started with pagpili ng from mga oil, no, to olive oil, yung mga simple changes na hindi mo napapansin na malaking tulong yung nagagawa sa'yo. Tapos, I started their program. I increased from 155 nag 151 pounds ako kagad. 155 to 151.8 pounds na lose ko ng weight. And then, ay, nako, hindi pala na ano, no, hindi na save yung picture, but di ko alam kung ba't di makita. Um, asan ba yun? Pakita ko. Ito yung ano na, very latest na tong March lang, no? Barley lang, di ba? Kung kanina, from 96, tapos naging 58 lang after taking medication na pinainom nila sa akin to lower down my hepatic profile. Dito, with the help of barley, imagine niyo guys, from 56, 23, naging normal yung AST level ko. Pero hindi pa rin totally normal. Pero ang laki ng difference ng barley nung tinake barley and low carb diet yung tinake ko. Kasi from imagine yung 156 kanina nag 100 to 34. So sobrang laki ng binaba. Barley lang po yan, no? Hindi ko pa sinusunod yung exercise daily. Hindi pa ako nag-exercise po niyan. And then I'm currently from 158, 156 pounds. I'm currently into 143. 143 pounds yung timbang ko na lang po ngayon. So, pakita ko nga. Alam ko, ano ito eh. Tingnan natin sa uploads ng Canva para makita nyo yung, yan. Gusto ko makita nyo yung ano, summary talaga. Kasi parang hindi nag-appear din dito sa PowerPoint na ginawa ko. So, ayan po mga mentors, no? I started with August of 2023. Medyo 150 tapos nag-shoot up umuwi ako 156 pounds. Oh no, grabe, umuwi na ako ng Pilipinas. Nag-increase to 6 pounds na ako. So kung makikita nyo po, ano, ayan, di ba, nung February 29, 154, 121, itong February 29 na to, ito yung post medication intake na tinake ko to lower my AST and ALT. So, hindi pa rin siya ganun ka-effective. Hindi pa rin niya talaga napaba yung liver function test ko. And then, after nun, I think I started with the low carb diet with the coaching on September of 2024. Nag-start po ako ng low carb diet or coaching nila Mentor List together with Mentor Pat and Mentor Grace. So, ayun po, from 154, bumaba. Yung pala, no, yung parang mali yung lab results ko kanina. So, hindi talaga niya napababa yung nung medications. Onti lang yung difference. 121.64 tapos nung nag-start ako ng 1 month pa lang of low carbs and taking 2 sachets of barley per day, makikita niyo na kagad yung pagbilis ng pagbaba nung AST tsaka ALT ko, 154.96 to 100 to 58. And then continuous lang, and then on March this year, ayun na, ang laki na talaga ng difference. 34 and nag-normal yung AST ko. ALT, 34, no? Consider high, pero malapit na yan sa range ng pagiging normal. Ayan. So, yun. So, di ba 34 ang normal is 29? So, malapit-lapit na talaga sa pagiging normal, no? Ng test po natin. And then,
So final tips, no, patapos na tayo mentor. So final tips lang po for a healthy liver is of course you eat more fruits and vegetables and fiber. Like I've said, hindi mo naman maging strict sa kailangan mo maging strict sa diet na ginagawa mo. Kailangan mo din talaga maging mapili. Sa kung hindi maging mapili sa mga pagkain or sa mga food na nilalagay natin sa mouth natin, no? Avoid alcohol, processed food as much as possible. Instead of eating out, might as well magluto. Ako po, hindi ako mahilig magluto, pero I'm trying to. Tapos, exercise regularly. Yan, di ba? Alam ko, sila Mentor Joyce, Mentor Grace, Mentor Pat, and other Synergy and Kingdom is you have like 10,000 walks. Tama po ba? Or steps na ginagawa nyo. Natutuloy pa po ba? Natutuloy pa po ba yun? So, yun, no, exercise regularly kasi tayo, di ba, lalo na pag mga full-time sa IM or nasa GGG kasi we are more on computers or talking to clients. So, wala na yung exercise. So, as much as possible, adequate sleep. Ngayon po, patapos na yung sa Hong Kong, no? Congratulations sa mga nakahit po na incentives. And then, we can do water fasting and dry fasting. Yung tubig lang i-intake. Yung, hindi kasi ako dumating sa point na hindi ako dumating minsan pasabay din po ako, no? Kila Coach Liz and Coach Marie. Kasi napaka-strict talaga nila in regards with eating healthy. Kasi you have to send them your food intake per day. Kung ano talaga yung kinain mo, kailangan mo send ng picture. Yun kasi talaga yung hindi ko nagawa, no? Na pumasok dun sa portal nila. So, hindi ako nakapasok sa second stage na alam ko sila Mentor Pat, Mentor Grace dumating sa point na they do water fasting or dry fasting. So bakit importante din nagfa-fast tayo? Kasi pag nag-fasting kasi tayo, nakakapagpahinga yung liver natin and other internal organs. Kaya mas faster kung may mga karamdaman po kayo like I've said, fatty liver, um, you can ask the coaching of Mentor Liz and Mentor Clyde through Mentor Liz and Mentor Pat um, to the point na water fasting kasi may pa-stage yan kung paano nyo siya gagawin para magawa din po natin ng tama. So, yeah, ano niya, no? Para hindi masyadong mamaga yung liver natin. Kaya napaka-importante ng water fasting tsaka dry fasting. Mas mabilis kasi siya kaysa sa low carbs or sa pinakamabilis siya para talagang mag-normalize yung liver natin. So, then, ang pinaka-importante din dito is to take your 2 to 4 amazing pure organic barley daily. Ayan, di ba may maintenance naman po tayo. Yung maintenance na tinatake nyo po, syempre yung, yung 6 boxes of barley per day na mini-maintain natin, dapat sa katawan po natin napupunta, hindi po natin binibenta kasi tayo po dapat yung unang mag-benefit po nito. Ano? Okay? Ayan, tapos na po tayo. Thank you for joining me today. Remember, your health is your greatest investment. Kaya po ngayon, you can start with making small changes para po makita natin yung magandang difference in the end. Thank you, Meta Joyce. Thank you to all the participants for allowing me to share my testimony with you po. And God bless. Thank you, Mentor Ira. Ayan. Thank you so much po, Mentor Jen. Grabe. Para tayo nag-attend ng health class. Ayan. Ang dami po nating natutunan tonight. And thank you so much po, Mentor Jen. Um, mga mentors, may mga questions po ba kayo for Mentor Jen para ma-address po niya? If you have it po, ano na lang po kayo? Mag-message or pwede niyo rin po siyang i-chat kung meron po kayo. Ayan po, si Mentor Noemi po. Dry Um, fasting. yes, Mentor Jen. Ang dry fasting natin, Mentor Noemi, is wala kang intake for 24 hours. Walang tubig, wala lahat. Yun yung dry fasting. Ginagawa yun ng pinsan ko. Wala talaga siyang kahit tubig. Pero kung hindi ka pa sanay, mas maganda siguro you can start with low carbs diet papunta para ma-prepare lang yung body
body mo, no? You go to low carbs and then fasting ng 12 hours, fasting ng 24 hours, 18 hours, papunta dun sa 24 hours. Puwede po ba yun na nag-diagnose? May narinig ako 'no, kay Dr. Eric Berg, kung if you can search him in YouTube, may mga yun nga din yung sinasabi nila, eh, baka hindi puwede. Pero hindi, kasi like I've said, kinreate ni God na okey yung katawan natin 'no. So, it has been proven kahit po na-diagnose kayo ng cancer, um 'pag tinake natin siya slowly yung fasting, okay lang, kakayanin po ng katawan. It has been maraming articles na nag-prove na kaya ng katawan natin ng 24 hours wala talagang intake at all. Pero like I've said, start it slowly para ma-prepare yung katawan mo, yung body mo. Kasi yung katawan mo 'pag nag-fasting ka kaagad ng 24 hours, sabihin niya, "Anong nangyari?" As a host 'no, yung mga internal organs mo ang bilis. So, you have to start, may proper days and proper months kung kailan mo siya gagawin. So, you have to start first with low carb diet. After the low carb diet, slowly go to intermittent fasting. Fast for 12 hours. Kunwari, ang huling kain mo 7 p.m., kakain ka na ng 7 a.m. Tapos wala dapat sa katawan mo. And then after that, you can try, pag okay na, nakita mo, feel na ng body mo is okay yun, dagdagan mo yung hours ng fasting up to the point na yung OMAD na tinatawag, na kakain ka lang ng isang beses per the whole day. Alam ko, some of who undergo the coaching of Mentor Liz is doing it right now, yung 1 meal per day. Ang kinakain nila, 1 meal per day. Sa nakita ko din na mga research, no, vegetables and meat. It's either, hindi ko alam kung depende yun yata kung breakfast or lunch mo siya kakainin until you can undergo the 24-hour fasting. Ang malupit pa nga, may alam ko sa mentor pa, 72 hours pa yun. 72 or 2 days na fasting na wala talagang tinitake. So, yun po, mentor na yun. Yes po, pwede po. Basta i-prepare lang po natin yung katawan natin into fasting. Ayan, 12 midnight, ayan. 12 midnight and 12 noon. Ayan, mens. Tapos, like I've said, sa diet naman, sa sugar pa lang, no, nililimit din yung sugar intake. Sabi ko nga, focus tayo sa pag-change lang. Hindi mo naman kailangan baguhin yung pagkain na tanggalin kagad. I-change mo lang, like for me, mahilig talaga ako sa tinapay. Hindi ko talaga maalis na walang bread sa the whole day, no? So, ang ginagawa ko, I'm choosing bread na low caloric intake or yung mga keto bread. So, sa simula, wala siyang lasa. Madi-disappoint ka. Pero later on, maaanhan mo na siya. Ma, magiging okay na sa'yo. Pero, syempre, ina-advise pa rin nila, wala talagang carbs or less carbs or more on tayo sa vegetables. Yun, no? Pandesal, you can start with kung ano talaga, sa pandesal, half ng pandesal. Ako, ganun. Nagsimula ako no? Mahilig po ako sa bagel. Bagel po dito. So, I started with one whole bagel to half. And then to keto. Keto diet. Hindi naman totally keto diet, but I choose foods who are rich in keto. So, meron ako nakita dito na yung burger bread na made of keto, zero calories talaga. Make sure talaga nagtitake kayo ng barley. Ako, sa umaga ko po siya tinitake. So, talaga nagtake ako ng 2 sachets barley before po na pagkagising sa umaga. So, additional advice is, before you take barley, take warm water, room temperature water, 1 glass, para lang magising yung mga internal organs natin. And then right after that, you take barley into your stomach. Kasi ginagawa ko siya, pagdadik ng barley sa umaga para hindi ko talaga siya nakakalimutan. So, magiging habit din na po siya. And thank you, Mentor Ira. Ayan. Thank you so much, Mentor Jen. Sis. Actually, you can. Ano na? Pasok po kayo sa coaching nila Mentor Liz. Hindi, no? Mentor Liz. True mentor po, mentor Grace and mentor Pat. Kasi ano siya, I think
lahat po talaga mare-reverse natin. Diabetes, liver cirrhosis by watching out our diet. So like I've said, start niyo po muna no sa diet po talaga. Yes, ayun. Diet po talaga. Nasa pagkain po natin yung paggaling po, no? Especially yung mga liver cirrhosis po na yan. I think, yung liver cirrhosis, hindi siya talaga totally, hindi naman mababawasan yung mga hepatic function. Pero kasi meron tayong certain point sa liver po natin na, asan ba yung drawing ko na yun? Na pag dumating na tayo sa talagang malala na siya, hindi na siya mababalik. Kaya nga napaka-importante po ng prevention is better than cure. Kasi pag yung liver natin talagang dumating na sa point na yung may mga kulay kasi yan eh. Paano ko ba i-explain? May mga color siya. Pag medyo talagang dark na yung liver natin, mahirap na po siyang i-reverse. Yan. Matutulungan po tayo yung barley, makakatulong sa pag-treatment like mawawala ng sinus, bababa yung mga blood tests or magiging normalized. Pero, yun, hindi masyadong mai-reverse talaga no, to a healthy liver. Kaya nga po, isa siya sa mga organs na kailangan talaga nating alagaan.